Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kagawad Butch Sarano, para sa Barangay Tayo. Nitong mga nakaraang linggo ay naging busy ang ating mga kawani ng barangay sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin. Ito po ay ang mas pinaigting na paghuli sa mga pasaway na patuloy ang paglabag sa quarantine protocols na ayon na rin sa direktiba ng PNP. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa USEC in Action. Salamat, Kags Butch. Antabayanan din natin ang isang magaling na kapitan from Barangay Poblacion, Ilocos Norte sa ating Best Practices segment na makakausap natin via Zoom. Ako po si Mai Salazar. Let us welcome dating chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, dating chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority, Commodore ng Philippine Coast Guard Auxiliary at DILG Undersecretary for Barangay Affairs, USEC Cap Martin Dino. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon. And of course, the 42,047 barangay. Bakit 47? Nadagdagan na naman po ng isang barangay dito sa Kalinga, ang ating kabarangayan sa buong Pilipinas. Alam nyo po, marami tayong pag-uusapan ngayon, kaya kayong mga barangay sa buong Pilipinas, tumuto kayo dito sa ating programa. Dahil lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay nauukol sa ating kabaranggayan. At siyempre, napaka-busy po nitong mga nakaraang araw. Ano-ano ba yung mga inyong ibabahagi? At of course, ang balita na inyong makukuha dito sa sambayanan. Okay, siyempre, yung recruitment natin para sa reservist ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Tapos, ang meeting natin sa ARTA, with PACC, tapos ang Philippine National Police together with the Barangay Force as multiplier. And yung TESDA webinar natin, alam niyo naman, ang may programa nito ay walang iba kundi ang ating CABSEC Nograles. At siyempre, ito yung Zero Hunger. At yung pagpasyal natin dito sa Baguio para makausap ko ang mga Liga President ng Cordillera Administrative Region. At siyempre, again, meron na naman tayong Oplan dito sa EDSA. Ito po yung ating EDSA carousel na kung saan malaki ang matutulong ng ating mga kabaranggayan para dun sa pagpapaluwag ng ating trapiko. And of course, yung consultative meeting ng PDP Laban na concern din ang ating pamahalaan. Okay, SK Mai? Yes po, Yusek. Siguro po simulan po natin sa update po sa ating future reservist ng PCGA. Kamusta po ba ang recruitment natin dito, Yusek? Okay, sa ngayon, lahat ng pagpupulong na aking dinadaluhan, lahat ng meeting, kulang na lang ay mag-uniforme ako ng Philippine Coast Guard Auxiliary as Commodore. Dahil ngayon, ini-encourage ko lahat ng mga kapitan at yung kanyang mga barangay tanod, lalong-lalo na yung mga barangay sa tabi ng dagat, pati yung kanilang mga mangingisda ay pwedeng isama natin dito sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Bakit? Ano ba ngayon? Eto na, tag-ulan na. At siyempre, pag tag-ulan, alam naman natin ang kasunod dyan, baha. Tapos, siyempre, yung mga landslide. Tapos, pagdating sa dagat, yung, siyempre, yung pagtaas ng tubig dyan, kailangan ang tulong ng ating mga kabarangay, lalong-lalo na ang ating mga barangay tanod. Kaya dito, marami ng gustong mga kapitan na pumasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Dahil sabi ko, huwag kayo matuwa sa uniform lang ha. May trabaho yan. Baka akala nyo. Dahil tuwan-tuwa daw sila nung napanood nila ako. Dahil napaka-astig ko daw. Hindi ang purpose ko talaga dyan. Kaya lang tayo talagang nagpursige
na nakasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary dahil nakita ko naman ang problema natin dito sa mga disaster na nangyayari every time na mayroong bagyo. Kaya nanditong barangay at ititrain ng Philippine Coast Guard para naman na meron tayong sapat na kakayahan na magligtas ng tao. Kasi ako, nung kapitan ako, ang nangyari, nanonood lang ako pagka merong nalulunod. Dahil hindi ko kayang iligtas siya, lalo-lalo na kung nandito sa lakas ng agos. Pero kung ikaw ay may training sa Philippine Coast Guard at meron kang sapat na mga equipment, kaya mo pang iligtas ang buhay ng tao. Hindi yun nangyayari ngayon na nire-retrieve na lang ang bangkay. So, ito ang malaking bagay at of course, makakatulong ko din ang Philippine Coast Guard Auxiliary, ang ating mga barangay sa pagpapa-implement ng Republic Act 9003, kamukha ng mamaya ang ikukwento sa atin ni Kapitan Joji, na kung saan yung pagpapatupad nitong batas na to ay dapat 20 years ago na to, ngayon ay dapat na siguro na ipatupad ito, kamukha nito dito sa Manila Bay Cleanup. Ito ay more than 10 years na merong Supreme Court decision. Kaya, again, iniyayaya ko ang ating mga barangay captain at mga barangay tanod to join the Philippine Coast Guard Auxiliary at saka yung boss natin dito sa ating station ay kasama ko pala na si Commodore din. Yes. No? Si Boss Chief. No? At definitely magkakaroon kami ng magandang mga proyekto tungkol dyan. Okay po, maraming salamat po, Yusek. Talaga naman po makakatulong din po talaga sa serbisyong barangay ang training po sa PCGA. Sir Butch? Maraming salamat, Miss Mai. Alam niyo yung ginagawa ni Yusek bilang nagdadagdag ng force multiplier. Tama yung sinabi ng isang konsihal sa Parañaque. Talagang lumakas ang Coast Guard dahil sa pagdating ni Yusek. At kalakip ng serbisyong ito, kilala natin si Yusek na siya ay talagang matikas na anti-corruption man. Kaya po, Yusek, di ba, dumaluho kayo sa isang meeting, ang ARTA o ang Anti-Red Tape Authority, na kung saan nakipag-joint force kasama ng DILG ang PACC. Maaari niyo ba yung maikwento ito? Ako inimbitahan ni Greco Bellica ng PACC at saka ni Jeremiah Bellica ng ARTA. At kasama ko doon ang presidente ng ULAP o yung tinatawag natin na United Local Government Authority. Ito ho si Governor Kuwa. Pagkatapos kasama ko din ang Liga President ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas in the person of Eden Pineda. At dito pinag-usapan namin kung ano ang mga gagawin nating hakbang para matigil ang korupsyon sa ating LGU from the governor, mayor, down to barangay. At dito nga, magtatalaga tayo o maglalagay tayo ng mga volunteer na PACC at saka ng ARTA sa kada barangay sa buong Pilipinas, kada syudad, kada munisipyo, tapos kada probinsya. Ito ang aming nalagdaan at kasama ako as a witness para dito sa programa na anti-corruption. Dahil pag-upo na yung Greco Bellica as the new PACC chairman o Presidential Anti-Corruption Commission, ito na ang kanyang naging brainchild project. Kaya ako, 101%, alam nyo naman, as the chairman of Volunteer Against Crime and Corruption, ayan po ang president, yan po ang aming napagkasunduan at ayan na po, larga na tayo dyan. Kaya yung mga magdanakaw at corrupt ng mga barangay official, humanda na kayo, tapos na maliligayang araw ninyo. Okay, napakaganda ho nyo ng balita. Bilang isang kagawad, magkakaroon na ng mga bantay ang mga bawat barangay sa Pilipinas. Pero maiba ho ako, Yusek, sapagkat nakipag-meeting din ho kayo ngayong linggo sa TESDA. Training for mga barangay officials for contact tracing. Napakaganda ho. Maaari ho ba natin i-discuss ng konti ho yan? Actually, ang nagpatawag ng meeting na yan ay walang iba kung hindi ang ating Secretary CABSEC, Secretary Nograles. Nagkaroon kami ng webinar meeting kung saan
pinarating niya sa akin na magkakaroon ng training ang mga piling barangay para dito sa contact tracing pero professional na ang dating. Dahil ang magte-train dito ay ang mga tiga-TESDA. Kaya po ito ay hindi lamang sa contact tracing kundi how can we prevent itong COVID-19. Napakaganda nito dahil again, walang kapalit ang kaalaman. Kaya nagpapasalamat ako kay Cabsec Nograles na nabigyan niya ng pansin at pinagtuunan ngayon itong pagte-training sa ating mga barangay. Maliban pa dyan, meron ba ding training na ginagawa itong si Cabsec Nograles na kung saan ito yung zero hunger. At dito nga, papalaganapin natin ang barangay gardening. Ito yung barangay farming na kung saan magtuturo tayo kung paano magtanim ng gulay sa ating kanya-kanyang lugar. Okay, Yusek, maaari niyo po ba din kaming bigyan ng update tungkol sa pagpunta niyo po sa Baguio with the Liga of Presidents ng Cordillera Region? Okay, ako ay naimbitahan ng ating mga Liga Provincial President dyan sa Cordillera Administrative Region. Dumating po yung 7 Provincial President ng Liga ng mga Barangay sa pangunguna ng Liga President dyan sa Baguio na si Michael Lawan. At nagpapasalamat din ako sa ating Pangulo, ating Pangulong GMA dahil yung accommodation ay doon kami sa kanilang bahay. At ito na nga, na-discuss namin nitong 7 na Liga President na kung saan ano ang magiging proyekto ng gobyerno para dito sa Cordillera Region o Mountain Province. Kaya dito nabalangkas namin na baka naman pwedeng go out tayo again, labas tayo sa box. Na kung saan ito lang yung mga iniisip ng ating pamahalaan. Kaya dito, napag-usapan namin na sana yung CAR, Cordillera Administrative Region, sana maging Cordillera Autonomous Region na. Yan ang padagang gusto nila. Tapos, siguro panahon na para isipin natin na maglagay ng cable car. Kasi bundok yan eh. So ngayon, lahat ng mga produkto, isasabit mo na lang doon sa sa kable na bumababa papuntang Baguio, bumababa papuntang Rosario. Mas mura yan. Kaya bumagyo man, mag-landslide man, bababa't bababa ang produktong bulaklak, prutas at saka gulay. Ayan isa sa mga magagandang proyekto na pwedeng gawin dahil sa Baguio ngayon, katakot-takot na ang cell site tower. So lalagyan mo na lang ng ng kable. Kaya tapos siyempre, ito na nga yung ayuda natin para dito sa mga barangay na kung saan, kung kayo ay magiging Cordillera Autonomous Region, tataas ang inyong pondo. So yan. Okay? Ganda po yun. At also, it eases traffic din po. No? Kagaya po ng kalakip na inyong meeting po sa Oplan EDSA Loop na sa may carousel na kayo'y nakipag-coordinate po sa DOTR at MMDA. Okay, kasama namin dito DOTR, MMDA. At dito, ang pinangako ko sa kanila, kamukha ng pinangako ko kay Colonel Bong Nebriha, nandito ang barangay. Merong 1,710 barangay sa Metro Manila. Yang mabuhay lane na yan, it is high time for us na talagang linisin yan para may alternative route. Andi dito po kami, just let me know, para makausap ko mga barangay sa Metro Manila para maglaan sila ng mga tao na magmaman sa traffic 24/7. Dahil alam ko na limitado lang ang tauhan ng MMDA, tauhan ng ating kapulisan sa traffic, at saka siyempre, it is high time for us to do that. Maraming salamat po. Ito, medyo mahaba-haba ho itong topic na to kasi napakaganda. Pero bago umpisahan natin po yung topic na PDP Laban Consultative Meeting na nangyari po sa Cebu, yung webinar niyo po. Marami ho nagtatanong sa mga kawani ng barangay kung matutuloy daw po ang barangay election sa 2022 at ano ho ang mga kalakip na mga implications po nito. Okay. Sa mga nanonood ngayon, huwag kayong aalis. Ibibitin ko to. Okay? May? Okay po. Itutuloy pa rin po natin ang
ating talakayan sa ating segment na USEC in Action, kung saan maraming mga pasaway sa mga barangay. Magbabalik po kami dito lang sa Barangay Barangay Tayo.